Hello everyone! Welcome back to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo nagtatanim ng mga cuttings na babies galing sa ating mga big curly succulents doon sa rain or shine na area natin. So first, nilagay ko muna sila dito sa loob ng ating greenhouse para magka-roots. So ayan. Sa makikita ninyo, may mga maliliit na silang ugat. Hindi muna natin sila diretsong itinanim before kasi gusto kong makasure na may ugat na talaga bago ko sila ilagay sa big pots, tapos ibalik natin sila doon sa ating rain or shine area para makakuha sila ng direct sunlight. Kasi mas maganda guys kapag direct sunlight ang makukuha nila para mas mabilis silang lumaki at magkulay. So ito yung ating soil. And meron tayong, yung purple ang ating Furadan insecticide, and then itong yellow na bilog is Osmocote, ating fertilizer, and yung puti na pulbo is ang ating DE powder. And meron tayong prepare na medium size na mga pots guys. So ayan sila. So ito yung consistency ng ating soil, mixture ng soil. Mix of garden and rice hull. So, dinamihan natin ang rice hull kasi ilalagay natin sila sa rain or shine area. So, dapat madali lang talaga silang matuyo. And wala pa tayong available na pumice kasi medyo mahal dito sa lowland. Kaya, ito muna yung ginagamit kong mixture of soil natin. So, ayan guys. Ganyan siya. Medyo buhaghag. Para fast draining lang talaga. Kasi kapag tumigas siya guys, yung soil natin kasi puro garden or loam soil, mahihirapan yung mga roots guys. And hindi sila masyadong makakatubo ng malaki. Kaya mas okay kapag ganyan. Yung iba guys, hinahaluan pa nga nila ng coco peat para talaga, medyo buhaghag talaga siya. And so, eto na guys. Napuno ko na silang lahat. And then, so first ilalagay natin isang ating Osmocote. Parang half lang sa scoop guys. Naglagay ako agad ng Osmocote kasi hindi tayo gumamit ng vermicast. Pero, kapag meron namang vermicast, pwede ang Osmocote is 1 month after na guys. Kasi yung vermicast is organic fertilizer na yon para sa ating plants. And then yung purplish ay ang ating Furadan, anti-insect para pantaboy sa mga ants. Kasi minsan guys, pamamahayan sila especially kapag nandun sila sa rain or shine. Maraming ants dun. And ayaw naman nating magka-millibug sila. Kapag may ants kasi, meron talagang millibugs. So, ito yung ginagamit ko guys, yung big na parang tweezer. Para ma-mix natin sila. And then, ayan, i-distribute na natin. So, ito parang sa mother na suyon. And nag-baby na naman siya ulit. So, i-cut natin yun soon. Yung top niya kinat ko, tapos yung stalk kinat ko din. Kaya may makikita kayong parang stalk lang na walang top. Para mas mabilis silang dumami. Eto guys, stalk yan ng top. And then itong dalawa is parang sa pink curl. Kasi iba yung itsura niya. So ayan na sila guys, naitusok na natin. Hindi ko na pinakita kung paano kasi parang nahihirapan tayong humawak ng ating cellphone kapag i-video ko pa. Eto guys, may space dito kasi nag-baby na naman yung pink curl natin sa balcony. So, i-cut ko yun soon, tas ilagay ko dyan. Kaya, nilagyan ko ng spacing. And then last is magbudbud tayo ng DE powder. Kasi, itong DE powder, kapag nakain ng mga insects,
Especially, hindi natin sila mababantayan yung bagong tanim na plants natin 24 hours. So, itong DE powder guys, kapag nakain yan ng mga insects, katulad ng mga maliliit na bugs or mga mealybugs or mga ants, unti-unti silang parang mapopoison guys and mamamatay para hindi na sila dumami. Pero ito yung DE powder guys, kapag maglagay kayo or magbudbud kayo, huwag nyong diligan yung plants. Kasi kapag basa na siya, hindi na siya effective. So, mas okay if ganyan lang, dry lang muna siya. Para kapag makain nila ay maano sila, maunti-unting manghina. So, ayan na sila guys. And then, mga 5 days from now, ilagay na natin ito doon sa ating rain or shine area kasi may mga roots na naman sila. And then next guys, itong ating pink kalanchoe. So, napansin ko kasi parang humaba na siya. So, plano kong i-cut siya kasi mas maganda to kapag naka-direct sun. Katulad nitong dalawa guys, una nasa harapan ng ating mini garden. Mas dati green lang kasi to kaya observe ko kumulay na sila ng pink. So plano nating maglagay nito doon sa ating rain or shine area para ma-compare natin ang kulay niya dito sa loob ng greenhouse. Kasi madali lang tong tumubo guys and madali lang ding magka-aerial roots. Ito sana yung plano kong i-cut pero makalbo na. So wag na lang. Dito na lang tayo sa kabila kasi medyo sila dito marami. And green itong nasa bandang gilid kasi palagi siyang nababasa ng ulan guys kapag maulan. Kasi malapit siya dyan sa ating parang downspout na PVC pipe and then may kasi may butas. Kaya nababasa pa rin siya ng ulan. So, ito guys, nag-mix na tayo ng soil para sa kanya. And, since mabait lang to, so itutusok na natin agad. Tulad nito, may na siya, may ugat na siya. So, ganyan lang guys. Hindi naman to siya maarte, kaya hindi ko na siya talagang pinapaugat or in-air dry. And then, itong mga cuttings na ganito, na wala pang ugat, binubudburan ko lang ng DE powder guys para mag-dry lang yung sugat. Kasi yung sugat kapag palaging nagmo-moist, yan yung dahilan na magkakaroon ng stem rot. Tapos aakyat na sa puno ng ating plant. If dry na naman yung tip and may roots na, pwede na siya natin itusok agad. So ayan, medyo nahihirapan tayo kasi isang kamay lang yung gamit natin. Tulad nito guys, tingnan nyo. From fresh wound, para siyang band-aid para sa ating mga plants. Yung DE powder. And pansin ko, mas madali din siya mag-dry guys kapag binubudburan ko ng DE powder yung mga fresh na sugat ng cuttings natin. And at the same time, pantabay na lang sa mga insects. So, ito na guys. Ayan, hindi mag-focus yung camera. So, ayan na guys. Yan yung itsura nila. Kapag medyo messy yung pagtanim natin guys, gumagamit ako neto brush. In-order ko lang to sa Shopee. And brush lang natin yung top portion ng ng plant. Ganyan. Especially if stable na guys, kasi hindi na siya maalog-alog. So, mas madali lang silang brushan kapag medyo marumi yung top rosette nila. And again, budburan natin siya ng DE powder yung soil. Kasi may maliit na, ewan ko kung anong tawag doon guys, parang brown na bug na maliit na lumilipad doon sa ating balcony. Napansin ko. Kinakain niya yung mga top rosette ng ating mga plants.
So, after nating ma-transfer yung mga cuttings natin, dito lang muna sila sa loob ng ating greenhouse para filtered lang yung sunlight na nare-receive. And then, after 5 days, tsaka na natin sila i-transfer doon sa direct sunlight sa balcony. So, that's all for today's video, guys. Don't forget to like and subscribe to our channel for more updates. God bless and bye-bye!